natin malimutan ang kanyang mga turo. At magbati din po sa buong pamilya ng ating beloved pastor at sa inyo po mga kapatid at sa ating mga bisita. Magpasalamat ko ang mga minamahal mga 2 weeks ago nung ako po sana ay makapagpapatotoo, ngunit hindi po niloob na mahal pa na tayo matawag. Anong hindi po ako natawag, sumama po loob ko mga minamahal, hindi talaga biro ang ating banal na gawain. Yes. Makaraanong araw ng linggo na yon, kasi pabali mayroon ako hinihintay na pasyente dito na naanyayahan natin na dumalo dito sa ating banal na gawain. Ang ngunit hindi niloob na sila ay makarating. Hanggang sa nakapagpalista po ako na ako magpapasalamat, ang ngunit hindi po ako natawag. Sumama ang aking loob mga minamahal. Kinabukasan ng Lunes, naramdaman ko na po sumamaya aking katawan. Ang ngunit hindi ko kaagad naisip na yun ang dahilan. Hanggang sa sumakit po yung tonsil ko, nilagnat na ako niya mga minamahal. Ang ngunit pumapasok pa rin tayo sa trabaho. Hanggang sa lumipas yung mga ilang araw, hanggang sa inabot ng mga isang linggo, hindi ko maisip kung ano aking pagkukulang sa mahal na Panginoon. Hanggang sa nung mga isang linggo na yan, pinaisip sa akin ng mahal na Panginoon na yung tayo ay nagtampo. Nagtampo ako mga minamahal dahil sa ako hindi natawag. Hindi pala ganun mga minamahal dahil ang lahat ng bagay ay planado ng pinakamamahal na Panginoong Yesus. Yes, amen. Praise the Lord. Hanggang sa nagsisipo ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, sa unang dalangin ng mahal na pastor. Ilang araw na rin po ako pinagagaling ng pinakamamahal na Panginoong Yesus. Maraming salamat sa aking kagalingan ng bigyan ng pinakamamahal na Panginoong Yesus na walang gamot. Ang Diyos ay nagpapagaling mga minamahal. Hindi kailangan ng gamot at hindi kailangan ng doktor dahil meron tayong isang dakilang manggagamot dito sa ating banal na gawain. Yes, amen. Na sa unang dalangin ng beloved pastor, siya nagpapakahirap upang madinig na mahal na Panginoon ang ating mga panalangin. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Yesus sa aking kagalingan. Pagpasalamat ko rin mga minamahal itong nakarang April. Balik sa aming tahanan mga minamahal, 2 po yung aming metro sa bahay, isa sa baba at isa sa taas. Doon sa itaas ng aming bahay, mga minamahal, yung metrong nandoon, doon nakakabit yung aming refrigerator tsaka yung aming aircon. Ang ngunit, napakataas po kasi ng mga bayarin ngayon, kaya hindi naman nagagamit yung aircon. Bali, ang bill namin noong April, mga minamahal, doon sa itaas naming metro is 422. Hindi ko lang po kasi nadala yung electric bill. Na iwan ko kasi doon sa ospital kasi mga minamahal, kapag nagpapatotoo tayo doon sa ospital, isa yan sa pinapatotoo natin ang himala ng pinakamamahal na Panginoong Yesus. Bali nung nakaraang April, ang bill po natin doon sa isa naming metro is 422 pesos. Ngunit ito pong Mayo, talagang sa sobrang init mga minamahal, ang sabi namin gusto sana namin buksan yung aircon. Sabi na aking beloved mother, bago buksan ng aircon, ipanalangin sa mahal na Panginoong Yesus na ibaba niya yung makukonsumo na kuryente doon. Ang ngunit, bago natin binuksan yung aircon mga minamahal, inilihans natin sa panalangin ng mahal na pastor, ang hiningi natin mga minamahal is ihinto ng mahal na Panginoon ang metro ng aircon. Hindi natin hiniling na ibaba. Ang hiniling natin mga minamahal is pahintuin ng mahal na Panginoon yung metro ng aircon. Mga 2 beses ko pa nagamit yung aircon, mga minamahal. Bali nung Mayo, itong nakaraang buwan, lumabas na po yung bill. Napakalaking himala ng pinakamamahal na Panginoong Yesus, mga minamahal. Zero balance yung sumunod na bill. Salamat sa pinakamamahal na Panginoong Yesus sa kanya napakalaking himala. Alam niyo mga minamahal, ang pinatutong natin yun sa ospital, sabi ng mga pasyente, napaka-imposible na hindi malang nag-minimum. Kasi mga minamahal, doon naman nakakarga yung ating ref. So, kahit papano, magmi-minimum. Ngunit totoo ang pinakamamahal pa rin. So, sa Diyos kasi wala imposible. Kung mayroon kang 100% na pananampalataya sa pinakamamahal pa rin Jesus. Ang kansa dito ay pinapagaling ng pinakamamahal pa rin Jesus na walang gamot. Gano'n lang ang bill ng kuryente na hindi kayang ibaba ng pinakamamahal pa rin Jesus. At yung metro ay kaya niyang pahintuin sa panalangin ng beloved pastor. Maraming salamat sa pinakamamahal pa rin Jesus sa kanyang napakalaking himala.
Salamat din mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, sa lahat ng pag-iingat niya sa amin sa araw-araw, sa lahat ng mga proteksyon, sa patuloy na binibigay ng mahal na Panginoon sa aking kapatid sa kanyang trabaho, sa aking beloved bayaw, sa pag-aaral ng aking mga tatlong pamangkin, sa pag-iingat po sa amin sa araw-araw, sa pagpo-provide ng pinakamamahal na Panginoong Yesus sa lahat ng aming pangangailangan. Bagamat dyan sa ospital, mga minamahal, is maliit lang ang sahod, ngunit ang Diyos kailanman ay hindi nagkulang. Yes. Lahat ng ating gusto ay binibigay ng pinakamamahal na Panginoong Yesus. Maraming salamat din po. Patuloy tayo nakakapag-halo dyan sa loob ng ospital. Yung ika-14 na pasyente natin na pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Yesus, yung meron kasi siya na malaking bukol sa kanyang baga, mga minamahal. Sabi ng doktor dun sa ospital, kailangan mainom mo ang gamot na ito. Halagang 3,000 mga minamahal yung halaga ng gamot. Bali nabili na ng pasyente yung gamot. Ngunit bigla niya naalala na merong namimigay ng leaflets doon sa loob ng ospital na sabi niya na ang Diyos daw ay nagpapagaling dito sa Gismar Crusade. Ang ginawa niya mga minamahal, sinubukan niya. Nagpunta siya dito sa ating banal na gawain, tinanggap niya ang bautismo, at yung gamot na halaga ng 3,000 piso ay nabili niya na yung gamot, ngunit hindi niya yung ininom. Sinubukan niya kung totoo ang Diyos dito sa ating banal na gawain. Alam niyo mga minamahal, makaraan ng mga 2 months, bumalik siya doon sa ospital, nagpa-x-ray siya, lumabas yung resulta, pinakita niya sa doktor. Nagulat yung doktor mga minamahal dahil yung malaking bukol na nandun sa kanyang bagay ay biglang nawala. Maraming salamat sa malaking himala ng pinakamamahal pa ng Jesus. Ang sabi ng doktor, paano mangyayari yun? Samantalang yung sakit na TB ay kalahating taon bago yung gumaling. Ngunit yung malaking bukol doon sa baga, 2 buwan lang nawala. Dahil yan sa panalangin ng beloved pastor. Naabot ng pinakamamahal pa ng Jesus yung ating mga panalangin. Alam niyo mga minamahal, hindi pa nga sinabi ng pasyente niya na hindi pa niya sinabi dun sa doktor na yung inireseta niyang gamot ay hindi pa nga ininom. Ngunit sabi ng pasyente na yan na babalik ako dun sa ospital, sasabihin ko dun sa doktor na walang gamot, ako'y pinagaling ng pinakamamahal pa ng Jesus sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Maraming salamat po sa lahat ng mga himala ng pinakamamahal pa ng sa araw-araw, sa lahat ng pag-iingat at proteksyon. Hanggang dito na lang po ang pinakamataas na pagpupulit para sa pinakamamahal pa ng Jesus. Amen. God bless.